Kabanata 141. Palagi nilang iniisip na isa si Is sa mga ex-boyfriend ni Selena, pero base sa sinabi ng kabilang party sa phone kanina, mag-boyfriend at girlfriend pa rin sila ni Selena. Kung hindi, bakit niya gagamitin ang paglalarawan ng two boats with 2 feet? May kasintahan si Selena, ngunit hindi niya ito binanggit. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, biglang naging marahas ang ekspresyon ni Daniel. Gayunpaman, mabilis siyang kumalma, dahil hindi may kakaila na malaki ang posibilidad na ito ay sadyang sinabi ng kabilang partido upang matamaan ang kanyang karibal sa pag-ibig. Daniel, handa na ang gamot ko. Nandito ba ang mga gamit ko? Oo, bumalik sa katinoan si Daniel, at kinuha ang mga gamit niya. Pagkatapos magpalat ng damit ni Selena, pumasok ulit si Daniel. Pagkatapos magpalat ng sariling damit, mas gumaan ang pakiramdam ni Selena, at hindi naman kakaiba ang atmosphere, kaya tinanggal na rin niya ang kanyang piring. Sa sandaling tanggalin niya ang piring, nakita niya si Daniel na nakatingin sa kanya na may labis na komplikadong mga mata, at hindi sinasadyang hinawakan ang kanyang mukha, nag-iisip, ano ang mali? Umupo si Daniel sa gilid ng kama. Selena, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa iyong sarili? Ang aking negosyo, kahit ano ay maayos. Pakiramdam ni Selena ay sinadya siyang hilingin ni Daniel na makipag-usap para malihis ang kanyang atensyon, kaya nag-isip siya sandali at sinabing, kung gayon, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol sa aking bayan. Kahit na hindi ito ang sagot na inaasahan niya, ngunit ang parehong layunin ay palaging haantong sa tanong na iyon. Isa pa, ito lang ang pagkakataon, at ito rin ang unang beses na nagbanggit siya ng bagay na may kaugnayan sa kanyang sarili sa harap niya. Kaya tumango si Daniel, okay. Daniel, alam mo ba na may isang maliit na bayan na tinatawag na Fengzhen sa labas ng CTC? Well, siguradong hindi mo alam ang tungkol sa maliit na lugar na iyon. Alam ko, ang ganda ng tanawin, saan naroon ang eksena ng mga bayani sa magulo na panahon. Natuwa si Selena nang marinig iyon, yes. Kaya alam mo rin, may eksena ang Heroes in Troubled Times kung saan nagtatalik ang bida at heroine sa mga alon ng trigo, at doon namin ito kinunan. Gamulong ng isang woolen sheet. Anong klaseng kasarian ang pinagsasabi niya sa panahong ganito? Ang dami niyang sinabi pero nakalimutan niyang igulong ang mga kumot, okay. Mabilis na pinatigil ni Selena ang mapanganib na pag-uusap, well, ito ay higit sa lahat dahil ang aming lugar ay hindi artificial na binuo, kaya ang kapaligiran ay napakaganda at ang hangin ay napakaganda. Ilang taon na ang nakalilipas, si Sol ay tila sumisigaw na mangisda doon, ngunit abala ako sa trabaho noong panahong iyon, kaya hindi ako nakarating. Medyo nanghihinayang ang tono ni Daniel. Kung umalis ako noon, nakilala ko kaya siya ng mas maaga. In a sense, si Sol talaga ang red line sa pagitan nila ni Selena. Bagamat hindi siya pumunta ng oras na iyon, nakilala pa rin niya ito mamaya. Dahil din sa dinala ni Sol si Rick sa bar kaya nangyari ang mga sumunod na nangyari. Bueno, bumalik at gantimpalaan siya ng mabuti. Then you must go there once you have the chance, hindi ka mabibigo. Kaya ako ang magiging tour guide mo. Speaking of hometown, mukhang excited si Selena, tapos unti-unting naging gloomy ang mukha niya. More than 20 the air was better a few years ago. Noong panahong iyon, maraming mayayamang tao ang nagpunta rito para magbakasyon, at marami pa nga ang pumunta rito para palakihin ang kanilang mga anak, kasama na si Mrs. Ning Zhu ang linggayo 24 na taon na ang nakakaraan. Pagkasabi nito ay biglang tumahimik si Selena. Hindi nagmamadali si Daniel, at tahimik na naghintay sa kanya. Huminga ng malalim si Selena, at nagpatuloy sa pagkukwento. Mrs. Nagplano si Ning na magkaroon ng sanggol sa Chunfeng Town, at pagkatapos ay bumalik upang manganak, ngunit hindi niya sinasadyang napalaki ang kanyang sanggol, at ang sanggol ay ipinanganak ng maaga. Kabanata 142. Dahil hindi siya makabalik sa lungsod sa tamang panahon, ipinadala siya sa nag-iisang maliit na ospital sa bayan ng Chunfeng. Nang gabing iyon, isa pang buntis ang ipinadala pagkatapos niya. Anong sumunod na nangyari? Tanong ni Daniel kahit halos nahulaan na niya ang sumunod na nangyari. Nagkibit balikat si Selena, duguan pagkatapos nun. Ang maliit na ospital na iyon ay kulang sa kawani at ang sistema ay magulo,
at ang dalawang batang babae ay maling niyakap, at ang pagkakamaling ito ay tumagal ng 18 taon. Alam mo ba na si Susie ay may kaparehong uri ng dugo sa I Am the Same, kaya ang bagay na ito ay hindi kailanman natuklasan. Kung gayon paano mo nalaman? Lumingon si Selena at ngumiti kay Daniel. Well, thank you to my flirtatious second uncle. Ning Yaobang. Si Daniel ay may ilang impresyon, ngunit wala siyang gaanong alam tungkol sa kanya. Ang alam lang niya ay isa siyang sikat na playboy sa Imperial Capital noon. Tama, playboy ang pangalawang tito ko. Pagkatapos magpakasal, nakikipaglaro pa rin siya sa mga babae sa lahat ng dako, at nakapatay na ng maraming tao. Siya ay may isang anak na lalaki at 3 anak na babae. Hindi alam ng pamilyang Ning kung may mali sa feng shui. Sa henerasyong ito, hindi magkaanak sina Ning Yaohua at Ning Yaobang, kaya ang iligal na anak ng aking pangalawang tiyuhin ang naging tanging lalaking tagapagmana ng henerasyon ng pamilyang Ning. Takot na takot ang pangalawa kong tiyuhin noong mga panahong iyon, akala niya ay mamanahin niya ang ari-arian ng pamilya, pero huno na ang nag-iisang lalaking tagapagmana ay napag-alamang hindi naman sa kanya, pero niloloko siya ng babae sa labas haha. And guess what? Panipi. Napamahal si Daniel sa maliwanag na liwanag sa kanyang mga mata, at nag-isip sandali, pagkatapos ay nagpadana test ang lolo mo sa lahat ng mga inapo ng pamilyang Ning, at nalaman na hindi rin mula sa pamilya Ning si Susie. Ang pamilya Ning ay puno ng mga itim na linya, pwede pa ba tayong mag-usap ng maayos? Walang sense of accomplishment para paglaruan ka. Humalaklak si Daniel, pasensya na, pagbubutihin ko sa susunod. Ngumuso si Selena, at nagpatuloy, anyway, after some investigation, nalaman ko na nagkamali kami ni Susie sa ospital, at pagkatapos ay dinala ako pabalik sa bahay ni Ning. Nang marinig niyang sabihin niya ang mga salitang ito sa kalmadong tono, marahang tinapik ni Daniel ang tuktok ng kanyang ulo, masama ang pakikitungo nila sa iyo. Akala ni Selena noong una ay wala lang, pero sa di malamang dahilan ay sinampal siya ng mahina ni Daniel, bigla niyang naramdaman na siya ang napagkamalan. Ang taong ito, talagang dahil may naaawa sa iyo kaya ka nakaramdam ng mali. Walang nagmamalasakit kung sino ang sa tingin mo ay nagkamali. Nang makita ang nanlulumong kalagayan ng dalaga, bukas palad na ibinuka ni Daniel ang kanyang mga braso, I can lend you my arms. Bahagyang nagulat si Selena, saka tumalikod, hindi. Tinutokso mo ako na gumawa ng krimen, alam mo ba iyon? Hindi umimik si Daniel, at patuloy na tumingin sa kanya ng mataman, nasaan ang mga foster parents mo? Maayos ba ang pakikitungo nila sa iyo? Speaking of adoptive parents, Selena lifted her spirits, patriarchal ang lola ko at hindi ako masyadong gusto. Noong ipinanganak ako, halos itapon niya ako sa ilog at malunod, at pagkatapos ay itinapon niya ako, ngunit lahat ng ito ay dahil sa akin. Pinulot ito ni Itay, at ang aking ina, ay napakabait din sa akin, at mayroon akong isang napakatino at masunuring kapatid. Nang marinig niya na muntik na siyang malunod at itapon, sumikip saglit ang puso ni Daniel, at nang banggitin niya ang kanyang ina ay tila nagiba ang ekspresyon nito, ngunit hindi na ito nagtanong pa. Gusto ko ang aking orihinal na pamilya. Nang sabihin nila sa akin na hindi sila sa kanila, naramdaman kong malapit nang gumuho ang langit. Ngunit sa kapangyarihan ng pamilyang Ning, wala akong pagpipilian. Kung desperado akong lumaban sa oras na iyon, maaaring ganoon din ito. May kislap ng pag-asa na hindi pumunta, ngunit. Kabanata 143. Bumantong hininga si Selena, ngunit noong panahong iyon ay nahulog ako sa isang lalaki, at kailangan ko ng isang pagkakakilanlan na maaaring tumugma sa kanya. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Daniel, si Roman ba? Tumanggaw si Selena, pagkatapos ay nakangiting sinabi, kakaiba ba kung paano ko nakilala ang isang young master bilang Roman sa katayuan ko noong panahong iyon? Para hindi na mahulaan muli ni Daniel, tumigil si Selena sa pagiging madaya at diretsyong tinanong ang sarili, dahil hindi maganda ang baga ni Roman noong bata pa siya, pumunta siya sa amin para magpagaling at tumira sa tabi ng bahay ko, at doon siya tumira, sa loob ng 7 taon. Nung una pa lang kaming magkita, nagkataon na napadaan ako at nasagasaan ko siya, kaya tinulungan ko siyang buhatin hanggang pauwi. Maya-maya, unti-unti kong nakilala, nagkakilala at nagmamahalan, mga childhood sweethearts, ang ganda ng vocabulary.
Nako, pero sa huli, sinabi sa akin ng realidad na hindi ito kwento ni Cinderella at ng prinsipe, kundi kwento ni G. Dongguo at ng lobo. Panipi. Huwag kang malungkot, hindi siya sapat para sa iyo. Aliw ni Daniel. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakipag-chat siya kay Daniel tungkol sa ex-boyfriend niya nang hindi niya namamalayan. Napakamot ng ulo si Selena at nahihiyang sinabi, pag-usapan natin ang pamilya Ning, dahil hindi kinaya ni Naning Yaohua at Zhuang Linggayo na palakihin siya sa loob ng 18 taon. Susi, kaya pagkabalik sa akin, hindi na niya ibinalik si Susi sa pamilya Tang. Si Susi pa rin ang hiyas sa palad ng pamilya Ning. Dapat ay maaari mong isipin kung ano ang susunod na nangyari. Ang agwat ng 18 taon ay hindi mabubuo sa magdamag. Sa harap ni Susi, na 18 taon nang pinag-aral ng mga elite mula sa mayayamang pamilya, isa lang akong country girl. Noon, napakasimple at tang ako na tinuring ko pa siyang kaibigan sa simula, ngunit ginamit niya ang tiwala ko para dayin ako sa paggamit ng limonada para sa paghuhugas ng kamay bilang inumin, at binigyan niya ako ng murang damit na isusuot sa piging. Pinisil ko ang pamilya Ning at lumabas sa lipunan. Ang mga tao sa mga lupon na iyon ay nakilala ng mabuti si Susi, kabilang sila sa parehong bansa sa kanya, tinatrato nila ako bilang isang kaibigan sa panlabas, ngunit tinatawanan nila ako bilang isang bansang bumpkin ng pribado, at kahit ang aking mga biolohikal na magulang ay napupuot sa akin, pag-iral, iniisip na ako ay isang kanilang mantsa, at pagkatapos ay Romano. Pagkatapos ng Roman, ang pinakamahalagang reputasyon, inosente at dignidad ng babae, ay tinapakan at nawasak. Dahan-daang niyakap ni Selena ang kanyang mga tuhod, ngayon sa set, nagkaroon ng problema sa props, at aksidenteng nasaktan ng espada ko si Susi. Sa ospital, binugbog ako ng aking ina, ang aking biolohikal na ina, nang hindi nagtatanong. Sinasampal ko ako, at ang aking biolohikal na ama ay mayroon lamang walang katapusang paratang at pagbabanto laban sa akin. Nakatingin sa kawalan si Selena sa madilim na gabi sa labas ng bintana, medyo ethereal ang boses niya, hindi ko alam kung bakit, pero biglang nawala ang mga ugat sa isip ko na 5 taon ng Nate tense, at bigla kong naramdaman na wala na, kawili-wili, na ako ay namumuhay ng isang magandang buhay ako ay nabigo. Ito ba ay dahil ako ay masyadong masama na ang lahat ay napupuot sa akin? May kabuluhan ba ang aking pagsusumikap ng napakatagal? Nang matapos siyang magsalita ay bigla siyang hinayla ni Daniel sa balikat, Selena, tingnan mo ako. Hindi lahat ng tao galit sa'yo, sila pa ang pinakamasama. Naiintindihan mo ba? Bahagyang namula ang mga mata ni Selena. Kahit na siya ay palaging walang puso at walang pakialam sa anumang bagay, siya ay isang batang babae lamang sa kanyang 20s kung tutuusin. Niyakap siya ni Daniel sa kanyang mga bisig at marahang hinaplos ang tuktok ng kanyang buhok. Bahagyang bigat ng ulo ang naramdaman ni Selena, ngunit hindi niya alam kung ano iyon. Tinitigan siya ni Daniel ng seryoso, Selena, kung nagdududa ka sa sarili mo, subukan mong magtiwala sa akin. Magaling ka. Wala nang hihigit pa sa iyo sa mundong ito. Napaiyak si Selena, syempre naniniwala ako sa sinasabi ni Luas. Nakahinga ng maluwag si Daniel, ang pagkadismaya sa mga mata niya sa sandaling iyon ay labis na nagpanik sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, nagkusa si Daniel na magtanong, Selena, pwede ba akong magtanong sa iyo? Kabanata 144. Ano? Tinagilid ni Selena ang ulo. Dahil ba may gusto ka sa isang tao, kaya kahit anong gawin niya, makikita mo siyang cute. Hindi napigilan ni Daniel na haplasan muli ang baluktot niyang ulo, mahilig ka ba sa diamante? Ha? Hindi inaasahan ni Selena na bigla siyang magtanong ng ganoong kakaibang tanong, bakit mo ito tinatanong? Ngayon ay ang iyong kaarawan. Naghanda si Rick ng regalo sa iyong kaarawan. Parang diamante. Nag-aalala ako na hindi mo ito gusto. Tatanungin ko siya. Sabi ni Daniel na may normal na ekspresyon. Kaya ganito, napakamot ng ulo si Selena at sinabing, well, wala naman dapat babae na ayaw sa diamonds, di ba? Kaarawan ko lang. Hindi maganda para sa isang batang tulad niya na bigyan ako ng ganito kamahal, ayoko na. Magiging mahusay na gumawa ng ilang mga produktong gawa sa kamay. Casual na sabi ni Daniel, it's not a valuable thing. Ang natanggap mo sa set noong araw na iyon ay isang kayamanan.
Natatakot ako na pagkatapos mong makita ang isang iyon, hindi mo magugustuhan ang iba. Nang marinig ito ni Selena ay agad siyang nagtaas ng noo, alam mo rin. Oo naman, kumakalat ang tsismis sa malayo. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa kakaibang lalaking iyon, baliw siya. Boyfriend mo ba ang lalaking iyon? Tanong ni Daniel. Halos mabulunan si Selena sa sarili niyang laway. Paf, how is that possible? Bakit mayroon kang napakasamang mga samahan? Dahil ang iyong saloobin ay napaka-intimate. Sabi ni Daniel na medyo malungkot ang tono. Sumakit ang ulo ni Selena at sinabing, oh my God. Paano ako magiging intimate? Tumawag ng baliw para magpakita ng intimacy. Tumango si Daniel, para sa akin, oo, palagi kang magalang sa akin, at hindi ka kailanman nagsabi ng kahit isang masakit na salita sa akin. Hindi alam ni Selena ang sasabihin. Hindi kaya isang hidden jerk ang Great Demon King na si Lu. Actually parang ugali ng mga tao sa kanya. Anyway, walang kinalaman sa akin ang lalaking iyon ngayon. Siya, baliw, mahilig lang siyang magbato ng mga diamante sa mga tao. Talagang ibabalik ko ang mga ito kapag nakita ko siya balang araw. Sabi ni Selena sa maluwag na tono, ngunit binanggit may bakas ng pangamba na nakatago sa mga mata ng lalaki. Hindi ngayon, so dati pa. Naunawaan ni Daniel ang punto ng may katumpakan. Umubo ng mahina si Selena, well, siguro maituturing itong pakikipag-date, if it counts as one day. Hindi maipaliwanag na nag-aalala si Selena sa kung ano ang iniisip ni Daniel sa kanya, napakamot siya sa kanyang buhok at sinabing, Daniel, sa tingin mo ba hindi maganda para sa akin na magkaroon ako ng napakaraming lalaki? Si Daniel ay mukhang solemn na para bang seryoso niyang sinasagot ang ilang napakahalagang tanong, hindi, lahat ng tao ay may kanya-kanyang paraan ng pamumuhay at kani-kanyang di kilalang mga kwento, sino mang hindi nakakaalam ng katotohanan ay walang dahilan upang manindigan sa mataas na moral na pagpapatibay, at sinisisi ang iba. Biglang uminit ang puso ni Selena, at tumawa siya, Daniel, bakit pakiramdam ko fanboy kita? Kahit anong sabihin o gawin ko, sa tingin mo tama ako. Idiot fan. Hindi masyadong naintindihan ni Daniel ang ibig sabihin ng salitang ito. Tama, ang uri ng hindi makatwirang mga tagahanga na sumusuporta sa mga idolo anuman ang tama o mali. Paliwanag ni Selena. Nag-isip sandali si Daniel, pagkatapos ay nag-isip, oo, bagay na bagay iyon. Selena. Nanatiling tahimik si Selena na parang sadyang pinipigilan ang ilang emosyon, at pagkaraan ng ilang sandali, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga, Daniel, alam mo ba? Paano? Alam mo bang mas nakakatakot ka kaysa sa aphrodisiacs? Nagpupumiglas si Selena, saka napahawak sa kwelyo niya sa sakit. Kabanata 145. What the hell, nawalan ako ng focus sa sobrang tagal ng usapan. Bakit ba nanliligaw ang lalaking ito sa mga babae kung hindi naman siya magkasundo? Ang pinaka nakakatakot ay mukha pa rin siyang inosente at walang alam dito. Yung tinatawag na no tricks to win, may tricks, no flirt and even flirts, ito ang pinakamataas na estado ng panliligaw. Ba. Gulong-gulo na ang utak niya at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Hindi komportable na naman. Agad namang kinabahan si Daniel nang makita niya ito. Pinunasan ni Selena ang kanyang nanginginig na mga templo. Hindi lang ito simpleng sakit. Ang siklab na nangyari muli ay mas nakakatakot kaysa sa una. Sa sandaling ito, sa kanyang mga mata, si Daniel ay tulad ng pangunahing tauhang babae sa isang girl anime, na may nakakapukaw na background na musika, ay may kasamang romantikong pink na cherry blossom na mga special effect. Nagkaroon ng matinding salungatan sa pagitan ng kanyang panloob na katinoan at ang nakakabighaning pink na liwanag na dala niya, at pakiramdam niya ay mababaliw na siya. Nang makitang biglang hingal na hingal si Selena at pawis na pawis sa loob lang ng ilang segundo, biglang nagbago ang mukha ni Daniel, ano bang problema mo? Di ba ngayon ka lang gumaling? Anong klaseng sakit, ang ganoong sakit, o iba pa? Medyo nahiya si Daniel habang nagsasalita, dahil naalala niya ang sinabi nito kanina, mas nakakatakot daw siya kaysa sa aphrodisiacs. Ito na siguro ang pinakamalaking papuri na narinig niya. Namumula ang mga mata ni Selena, at tinitigan siya ng diretsyo nang hindi kumukurap. Nang makatitig ng ganoon si Daniel ay parang nagliyab din ang katawan niya.
Malakas na umiling si Selena, pagkatapos ay ibinagsak ang sarili sa malaking kama sa likuran niya, at walang magawang tumingin sa kisame sa itaas ng kanyang ulo. Hoy, pakiramdam ko marami akong pagdurusa ngayong gabi. Daniel, kung hindi ko mapigilan mamaya, tandaan mong patumbahin ako. Nag-isip si Daniel, sa totoo lang, kaya ko. Agad naman siyang pinutol ni Selena. Stop, don't talk. Pakiusap, Ginoong boss, patawarin mo ako. Hindi ko talaga matiis ang pang-aasar mo ngayon. Bahagyang nagtaas ng kilay si Daniel, ano bang iniisip mo? I mean, pwede na akong lumabas. Napahawak si Selena sa kanyang ilong sa kahihiyan, at napailing, pero kung mag-isa lang ako, may bored ako. Nahihiya siyang sabihin ang salitang, natatakot. Naunawaan ni Daniel ang kanyang pagkabalisa, at mahinang nagtanong, bakit hindi tayo umuwi? Umuwi ka na, nagulat si Selena. Sa sandaling marinig niya ang dalawang salitang ito, natural na naisip niya si Lujay. Kalimutan mo na, ganito ako ngayon. Ayaw niyang magdala ng ganoong karumihan doon. Nasulyapan ni Selena ang mga dokumento at laptop ni Daniel sa tabi ng kama. You go about your business. Pipigilan ko ang aking panloob na enerhiya mula sa pagskuri pagkatapos kong ayusin ang aking paghinga at magnilay. Bahagyang ngumiti si Daniel, okay. Sa tahimik na silid, ang regular na tunog ng pagpindot ng mga daliri sa keyboard ay parang ang pinakabanayad na nakapapawi na kanta sa mundo. Ang batang babae ay may mapayapang ekspresyon, at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Naramdaman ang matatag at mahabang paghinga sa tabi niya, pinigil ni Daniel ang kanyang mga kamay at maingat na tinakpan siya ng kubrekama. Sinampal ng babae ang kanyang bibig, hinawakan ang kanyang mga daliri ng hindi sinasadya, at bamulong, Daniel. Nanginginig ang katawan ni Daniel, at ang kanyang ekspresyon ay naging labis na gumalaw. Tinawag niya ito sa kanyang unang pangalan. Well, huwag kang matakot, nandito ako. Yumuko si Daniel at marahangkay. Ang gilid ng labi ng dalaga gamit ang kanyang mga kilay. Ito ay ang banayad na kulay lamang sa pagitan ng mga kilay, na may halong nakakalat na ulap. Kabanata 146. Selena, ano ang dapat kong gawin? Hindi ako kasing galing ng iniisip mo. Minsan talaga natatakot ako na titignan mo ako ng ganyang mapagkakatiwala ang mga mata. Kung isang araw, nalaman mong hindi ako tulad ng iniisip mo, iiwan mo ba ako? Tuldok. Alas 5 ng umaga, nagising si Daniel sa doorbell. Pagbukas pa lang niya ng pinto, nakita niya si Sol na nakatayo sa labas na nag-aalala. Kuya, huwag mo akong pag-alitan, sa pagkakataong ito ay may emergency talaga, kapag hindi ka bumalik, ang iyong munting kayamanan ay magwawasak sa bahay. Hindi ka nila makontak, hindi rin gumagana ang phone ni Selena, kaya ako lang ang matawagan niya. Sa pagkakataong ito, biglang naging matino ang boses ni Selena mula sa likuran, anong meron kay Rick? Babalik ako kaagad. Sa loob ng 10 segundo matapos magsalita, kinuha niya ang kanyang bag at tinulungan si Daniel na mag-impake ng kanyang mga gamit. Tara na. Nagmamadaling bumalik ang tatlo sa tirahan ni Lo. Napatulala si Selena pagkapasok niya sa bakuran. Ano ang sitwasyon? Heto na. Ano ang mga iyon? Kinusat ni Selena ang kanyang mga mata, nagulat na nakatingin sa mga humanoid na bagay na nagniningning na may silver-white metal light na naglalakad sa paligid, pakiramdam niya ay naglakbay siya sa ibang dimensyon. Kumurap-kurap si Sol, hindi mo ba masasabi? Isang robot. Nababaliw na si Selena, syempre masasabi ko, pero bakit ang daming robot? Sumakit ang ulo ni Sol at sinabing, isa ito sa mga libangan ni Rick. Kaya lang matagal ko na itong hindi nilalabas para mamasyal. Ngayon ay tapos na. Kapag na-stimulate ako, ilalabas ko lahat. Parang zombie siege. Marahil ay may 12 ng mga robot na makikita sa eksena, at sila ay nagdudulot ng kalituhan sa lahat ng dako sa ngayon. Paghuhukay, pagtakbo ng ligaw, pagkabunggo sa mga puno, pagsira ng mga bulaklak, isa sa kanila ay nagtaas pa ng isang maliit na dalaga. Sa bulalas ng mga katulong, ang eksena ay nagkagulo. Nang makitang mahuhulog na ang munting kasambahay mula sa mga kamay ng robot, binuksan ni Selena ang pinto ng kotse at nagmamadaling lumapit upang saluhin ang dalaga bago ito bumagsak sa lupa. Ayos ka lang ba, Wanwan? Napahawak si Wanwan sa kanyang dibdib sa gulat,
Pagkatapos ay tumingin kay Selena ng may pasasalamat, "Salamat, Miss Selena. Miss Selena, bumalik ka na, puntahan mo ang iyong master." Sa tirahan ng Lo, ang mga katulong, lalo na ang mga kasambahay, ay may repeleng at maingat na saloobin kay Selena, ngunit hindi sila nang ahas na ipakita ito sa harap ni Selena. Si Wanwan lang, dahil madalas siyang pumunta sa set para tulungan si Rick na maghatid ng juice kay Selena, naging maayos ang pakikitungo niya, at naramdaman niyang hindi umaasa si Selena sa pabor ng Young Master at ng Young Master para maging dominante, mahinhin ang ugali niya, at madaling kausap, kaya maganda ang impression niya sa kanya. Nang makita ang mabilis na, "Hero Save the Beauty," ni Selena, medyo walang magawa ang ekspresyon ni Daniel sa kotse. Inilabas ni Sol ang kanyang ulo sa bintana ng sasakyan at malungkot na napaungol, "Selena, ayokong dalhin ka ng ganito. Ninakaw mo ang trabaho ko. Oh, tulong." Habang nagsasalita siya, ang isang braso niya ay ikinapit ng isa sa mga robot. "Kuya, iligtas mo ako. Ay-off ang mga bagay na ito." Si Sol, na humihingi ng isang bayani upang iligtas ang kagandahan ngayon, ay humingi ng tulong. Si Daniel ay mukhang walang magawa, binago ni Rick ang programa noong nakaraan, "Kahit na makrak ko ito, aabutin ito ng 1 oras. 1 oras, tapos mawawalan ng silbi ang kamay ko. Nasaan ngayon ang little treasure?" Nagmamadaling tanong ni Selena. "Dapat nasa computer room." Mabilis na lumabas si Daniel ng sasakyan, "Ihahatid na kita dyan." "Sige." Nagmamadaling tinungo ng dalawa ang computer room. Napatingin si Sol sa likuran ng dalawa na aalis ng may pag-aalala, "Bilisan ninyong dalawa." Kabanata 147. Pagkaraan ng ilang sandali, hiniling ni Daniel sa kasambahay na maghanda ng isang maliit na convertible na kotse na katulad ng isang sightseeing na kotse, at mabilis na dinala siya sa isang maliit na single-family building sa likod ng golf course. Ang hugis ng bahay na ito ay lubhang kakaiba, at ang texture ay parang salamin o ilang hindi kilalang metal. Ito ay napaka-high-tech at napaka-futuristic sa unang tingin. Ang Lu residence ay masyadong malaki, at Selena ay hindi binisita ang lahat ng mga ito pagkatapos manirahan dito para sa napakaraming araw. Ito ang unang pagkakataon na bumisita siya sa lugar na ito. May isang mekanikal na aparato sa ilalim ng bahay na ito, na maaaring umikot kasama ng araw. Ang panlabas na layer ng bahay ay gawa sa mga solar panel, at ang lahat ng enerhiya sa loob ay mula sa solar energy. Ang kasambahay at mga katulong ay pawang mga robot. Si Daniel ang gumanap bilang tour guide para magpaliwanag. Sobrang cool. Lumiwanag ang mukha ni Selena na parang bata na excited. "Kung gusto mo, madalas kang pumunta dito. Magse-set up ako ng mga pahintulot sa pag-access para sa iyo sa ibang pagkakataon. Akala ko hindi ka magiging interesado sa mga bagay na ito, kaya hindi kita dinala dito," sabi ni Daniel. Hindi. Gusto ko talaga ang mga bagay na ito. Nung bata ako, lagi kong ini-imagine na balang araw ay dadalhin ako ng alien spaceship, at paglaki ko, naisipan ko ring umibig sa robot. Ang pag-iisip tungkol dito ay romantiko. Daniel, huwag mo pa siyang bibigyan ng pahintulot. Paglakad ng dalawa papunta sa pinto, may nakita silang robot na nakahandusay sa lupa. Biglang kumikinang ang mga mata nito, parang binabaril sina Selena at Daniel. Matapos barilin si Daniel, nagpumiglas ang robot at sumipol, Aster. Ang robot na ito na biglang tumawag ng "Master" sa bibig nito, isang robot na mukhang miserable na gustong gumawa ng maliit na ulat ngunit hindi makapagsalita, ay marahil ang kasambahay ng computer room na ito. Napabuntong hininga si Daniel, at binuksan ang pinto ng bodega sa likod ng robot. Hindi niya alam kung ano ang dapat kontrolin, at pagkatapos ay lumabo ang mga mata ng robot at hindi ito tumugon. Kinakabahang lumipat si Selena para hawakan ito, bakit hindi gumagalaw? Hindi naman yan mamamatay diba? Oh, hindi ito aalisin, diba? Okay lang, bumalik ka na lang at ayusin mo. Nakahinga ng maluwag si Selena, nako, buti naman, kung hindi, sayang naman, ang gwapo talaga ng isang ito. Daniel, hayaan mo na lang. Dumiretso si Daniel sa main building, at sumunod si Selena sa likod, kaliwat kanan ang tingin, balisa, nasaan si Rick? Ang bulwagan ay puno ng mga robot na nagpapatrolya,
at pagkatapos na makita sina Selena at Daniel, agad silang lumingon at itinuro ang mga ito. Pagkatapos, hindi nila pinansin si Daniel at sumugod sila kay Selena. Ano ang sinusubukan nilang gawin? Bakit lahat sila lumapit sa akin? Nagulat si Selena, kahit gaano pa siya kagaling, hindi niya kayang talunin ang isang mabigat na robot. Iniunat ni Daniel ang kanyang mga braso sa ilalim ng kanyang mga kilikili, at marahan siyang itinaas mula sa isang gilid patungo sa isa, iniiwasan ang mga mekanikal na kuko ng isa sa mga robot, at walang magawa, dahil wala kang pahintulot, tinatrato ka nila bilang isang nanghihimasok. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Habang nagsasalita ay ilang beses na ring binato ni Daniel si Selena. Malapit sa akin, utos ni Daniel. Gaano ito kalapit? Natarante si Selena. Ang Little Treasure ay nasa pangunahing control room sa itaas na palapag. Ngayon mayroon kaming dalawang pagpipilian. Una, talunin mo sila at pumasok. Paano mo lalabanan ang marami? Paano ang pangalawa? Ang material ay nagpasakit sa kanyang mga kamay, kaya hindi niya nais na makipag-away sa mga ito. Pangalawa, tumingin si Daniel sa kanya, ihahatid kita dahil hindi nila ako aatake. Napakurap si Selena, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan, hug. Kabanata 148. Nang makitang ibinuka ng dalaga ang kanyang mga braso sa kauna-unahang pagkakataon, naningkit ang malayelo na mga mata ni Daniel. Darating na naman. Daniel, bilasan mo. Buong lakas na siyang tinalunan ni Selena. Sure enough, sa sandaling dumaikit siya kay Daniel, hindi agad naglakas loob ang mga robot na iyon na hawakan siya. Napakahusay. Biglang sumugod sa kanya ang mainit at mabangong katawan, at napatulala si Daniel bago niya ito namalayan. Tumagilid siya at binuhat siya sa baywang, at saka naglakad ng hakbang-hakbang patungo sa spiral staircase. Ito dapat ang unang beses na naging malapit ito sa kanya kapag gising siya. Sana hindi na matapos ang daan na ito. Kung alam ni Sol kung ano ang iniisip ng kanyang kapatid sa sandaling ito, Nang umakyat sina Daniel at Selena, sumunod ang mga robot sa likuran, na naglalayong malapit. Upang mapanatili ang kanyang balanse, ipinulupot ni Selena ang kanyang mga braso sa leeg ng lalaki, hinangahan ang malamig at masarap na hininga ng lalaki, at tumingin sa malaking grupo ng mga robot na sumusunod sa paikot-ikot na hagdan sa likod niya, sa hindi maipaliwanag na pakiramdam na ang eksenang ito ay napakaromantiko. Ngunit ang mga pink na bula ay hindi nagtagal. Nang matagumpay nilang marating ang pinakamataas na palapag at bubuksan na sana ang kulay pilak na puting pinto, ang robot sa likod nila ay biglang gumawa ng caracal sound, at sa kasabay-sabay na iniunat ang kanilang mga kamay na bakal patungo sa kanila. Isang pagpapaputok na tilapon na katulad ng nguso ang nakausli mula sa loob. Biglang namutla si Selena sa gulat, "Dimit, totoo ba sila? Akala ko laruan lang sila. Okay lang ba talaga na magbigay ng ganoong mapanganib at nakamamatay na bagay sa isang 5 taong gulang na bata?" Hindi na niya alam kung paano magreklamo sa paraan ng pagpapalaki ni Daniel sa mga anak. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Si Selena ay nasa bingit ng pag-iyak. Dumating lang sila para hanapin si Rick, bakit kailangan nilang dumaan sa 5 level at pumatay ng 6 na general, ginagawa itong katulad ng paglalaro ng piitan sa laro. Hinawakan siya ni Daniel sa mga balikat, itinulak siya sa panel ng pinto sa likod niya, at saka iniharang ang buong katawan niya sa harap niya, na nasa likod niya ang isang braso. Natahimik si Selena ng 3 segundo, napalunok at tahimik na sinabi, "Master Boss, alam mo ba na napaka-standard ng poster mo sa bidong?" Bidong. Ito ay malinaw na isa pang salita na hindi maintindihan ni Daniel. Inalalayan ni Selena ang kanyang noo. Ang hindi nakikitang panunokso ng mga batang babae ay ang pinaka-nakamamatay, mahal. Sa sandaling ito, sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Selena ang isang robot sa tapat na nagpaputok ng bala sa likod ni Daniel. "Daniel, mag-ingat ka." It's just that it was too late, pinrotektahan siya ni Daniel ng mahigpit, at nagpakawala ng mahinang ungol. "Daniel," ganap na nagpanik si Selena. "Ayos lang ako." Dahan-daang nagtaas ng ulo si Daniel. "Paano ka magiging maayos? Daniel, kamusta ka na? Dadalhin kita dyan, susuka." Sa kalagitnaan ng pagsasalita, biglang naramdaman ni Selena na kumukulo ang tiyan niya. "Daniel, ang baho mo,
Anong mabaho? Na may maitim na mukha, hinubad ni Daniel ang kanyang coat, buti na lang may nakita akong malagkit na bukol sa likod ng suot na suit jacket na mukhang nakakadiri. Tinakpan ni Selena ang kanyang ilong, at kasabay nito ay nakahinga siya ng maluwag sa pagkakaalam niya na ayos lang siya. Walang imot niyang sinabi, ano ba ito, hindi naman pwedeng Shiwanti, di ba? Inabot ni Daniel at inihagis ang Amerikana sa malayong hagdan, at walang ekspresyong sinabi, ang canned herring ay sinasabing ang pinakamabahong delat ang pagkain sa mundo. Ideya iyon ni Sol. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Selena, talagang talentado ang second young master. Hindi lang ito mabaho, parang biochemical weapon. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang pinto sa likod niya ay biglang bumukas patungo sa magkabilang gilid. Kabanata 149. Tara na. Hinawakan ni Daniel ang kamay niya at pumasok sa loob. Ang paggalaw ay sobrang natural. Napatingin si Selena sa magkahawak nilang kamay. Bagamat alam niyang natatakot lang si Daniel sa isa pang aksidente, may kakaiba pa ring nararamdaman sa kanyang puso. Ang ilaw sa pangunahing control room na ito ay napakadilim, 12 ng mga computer lamang na gumagana ang mahina at malamig na kumikinang. Sinundan ni Selena si Daniel ng pabalik-balik, at sa wakas ay natagpuan niya si Rick sa tabi ng pinakamalaking makina. Sa ilalim ng behemoth na may hindi mabilang na mga linya, si Rick ay nakaupo sa isang maliit na upuan na espesyal na nakakustomize para sa kanya, nakatitig sa screen na may hindi mabilang na mga programa na kumikislap, at nakatayo sa tabi niya ay isang ang maliit na robot, na halos kalakihan lang niya, ay nakaturo ng diretso sa siya at si Daniel na may hawak na bar aisles. Nang makita ni Selena ang walang pakialam at mapurol na ekspresyon sa mukha ni Rick, naramdaman ni Selena na parang sinasakal ng bakal ang puso niya, at halos hindi na siya makahinga dahil sa sakit. Little Treasure, nanginginig na tawag niya. Ang maliit na lalaki ay nakatitig sa screen nang walang anumang reaksyon. Natakot talaga si Selena. Narinig lang niya ito mula kay Daniel at sa iba pa, ngunit hindi niya nakita ng sariling mga mata ang hitsura ni Rick. Ano ang gagawin? Kasalanan ko ang lahat. Selena, huwag mong sisihin ang sarili mo, ayos lang. Karaniwan na sa kanya ang maging ganito. Tawagan mo na lang siya ng ilang beses. Aliw ni Daniel. Sa katunayan, sinabi ni Daniel iyon dahil ang kabilang partido ay si Selena. Napakadaling magbago ng ibang tao. Sinubukan ni Selena na pakalmayan ang sarili, at maingat na lumapit sa kanya ng hakbang-hakbang. Lumingon ang ulo ng maliit na robot sa kanyang mga galaw, ngunit hindi pa rin tumutugon si Rick. Lumapit si Selena kay Rick, pagkatapos ay dahan-daang lumuhad, at maingat na hinawakan ang isa sa kanyang maliliit na kamay. Rick, Auntie is back. I'm sorry. Auntie happened to something last night kaya hindi kita naabutan, bumalik. Hindi maipaliwanag ni Selena sa kanya ang nangyari, napahawak na lang siya sa ulo niya sa sakit. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, isang maliit na kamao ang biglang lumitaw sa kanyang paningin. Pagkatapos, dahan-daang bumukas ang maliit na kamao, at tahimik na nakahiga sa malambot na palad ang isang pink na hairpin. Ang hairpin ay isang pusong gawa sa humigit kumulang 100 maliliit na pink na diamante, na nagniningning ng maliwanag sa ilalim ng malamig na liwanag ng makina. Ito ay, agad na itinaas ni Selena ang kanyang ulo, parehong nagulat at natuwa. Bagamat wala pa ring ekspresyon sa mukha ang maliit na lalaki. Tiningnan ni Daniel ang hairpin sa palad ng kanyang anak at sinabing, ito ay regalo sa kaarawan ni Rick. Ibigay mo sa akin, isa talaga itong brilyante. Ilang sandali pa ay nasa dilema si Selena. Nakita ni Daniel ang kanyang iniisip, at agad na ipinaliwanag, isa lang itong ordinaryong rhinestone, hindi gaanong halaga, ngunit ang 99 na rhinestones ay idinikit ni Rick gamit ang kanyang sariling mga kamay. Pagkarinig nito ay agad na napuno ng emosyon si Selena. Sa halip na kunin ang hairpin, sinabi niya kay Rick, maaari mo bang tulungan si Auntie na isuot ito? Inilipat ni Little Treasure ang kanyang tingin sa hairpin na medyo mapurol, pagkatapos ay iniunat ang kanyang maliit na kamay, at inilagay ang hairpin sa kanyang tainga ng pabiro. Hinawakan ni Selena ang clip na may masayang mukha, mukhang maganda ba ito? Tumango si Rick. Sa wakas ay nakatanggap ng tugon mula sa Little Treasure, hindi na nakayanan ni Selena, at niyakap niya ang maliit na lalaki sa kanyang mga bisig. Kasabay nito, sa isang putok,
Ang maliit na robot sa tabi nito ay nagpaputok ng isang bangkos ng mga makukulay na laso at nagpatugtog ng isang happy birthday song. Sa basang mga mata, tumangala si Selena sa mga makukulay na guhit na lumilipad sa buong kalangitan. Salamat baby, ito ang pinakaromantikong kaarawan na naranasan ko sa buong buhay ko. Kabanata 150. Maingat na inihanda ni Rick ang mga regalo sa kaarawan at mga sorpresa para sa kanya, mula sa puno ng mga inaasahan sa simula, sa isang maliit na malamig na pag-asa, sa gulat at takot na hindi siya makontak. Gaano ba ito kalupit para sa kanya? Sa pag-iisip ng mga bagay na ito, kumirot ang puso ni Selena, at ayaw niyang bitawan si Rick kahit sandali. Noong una ay ayaw ni Daniel na abalahin silang dalawa, ngunit alang-alang sa maliit na kapatid na umalis, ipinaalala niya, Selena, sabihin mo kay Rick na tawagan ang mga robot na iyon. Oo yes, naalala tuloy ni Selena na may isang grupo ng mga robot ng oso na nagre-rebeld at nagwawasak sa bahay, at ang braso ni Sol ay nasa kanilang mga kamay. Kaya dali-dali niyang sinabi kay Rick, Honey, pwede mo ba silang tawagan? Tumanggo si Rick, at pagkatapos ay humarap sa screen, mabilis na pinaandar ang keyboard gamit ang kanyang maiikling daliri. Namangha si Selena sa kanyang nakita, at napabulalas siya ng may paghanga, Baby, bakit ang galing mo? Akala ko mag-drawing ka lang. Ang galing talaga ng asawa mo. Naging top student ako nitong mga nakaraang taon, ano? Crazy upang matuto ng mga bagay-bagay, ngunit lamang ang mga bagay na ito ay hindi maaaring matuto, kung ano ang programming, si wika si dagdag-dagdag, ito ay ang aking bangungot, ngunit ikaw ay 5 taong gulang lamang. Maaari kang maglaro ng ganito. Isa kang henyo. Mapurol pa rin ang ekspresyon ni Rick, ngunit mas maliwanag ang liwanag sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi na nakatiis si Daniel sa gilid, at mahinang bumantong hininga, Selena, hindi mo siya dapat purihin sa oras na ito. Oo. Sa wakas ay napagtanto ni Selena na ang little treasure ay nagdulot ng isang sakuna. Napakamot siya ng ulo sa kahihiyan at tumingin kay Daniel. Hindi mo ba hihilingin sa akin na turuan siyang huwag na ulit gawin ito, di ba? Ginawa niya lahat ng ipinangako niya sa akin noon. Hindi siya nag-hunger strike o nagtapon ng mga bagay-bagay. Bilang resulta, ang kanyang mga pamamaraan ay mas advanced. Paano kung sabihin ko sa kanya na huwag gawin ito sa pagkakataong ito, paano kung gumamit siya ng mas advanced na paraan sa susunod? Daniel, para kay Rick, posible talaga ito. Ibinuka ni Selena ang kanyang mga kamay, sa kabuuan, sa tingin ko ay mas mabuting huwag na lang siyang pag-usapan. Sa totoo lang, dahil sa pagiging makasarili, ayaw niyang punahin si Rick sa sitwasyon ngayon. Nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa, at huli na ang lahat para saktan siya. Paano ba naman siya handang magsabi ng seryoso tungkol sa kanya? Buti na lang at hindi pinilit ni Daniel ang sarili sa huli. Talaga, sa harap ni Selena, ang kanyang mga prinsipyo ay lumulutang na ulap lamang. Bumalik ang tatlo sa pintuan ng tirahan sakay ng isang bukas na sasakyang pamamasyal. Nagulat si Selena nang makitang ang mga robot na kanina lang ay nag-iingay ay nakatayo ng maayos sa dalawang hanay, na para bang nasa aisle sila para salubungin sila. Napakaganda ng eksena. Ang tanging nakakasira sa tanawin ay ang panaghoy sa gilid. Kuya, bakit ang tagal mo dito? Na-dislocate ang braso ko. Ang isang natanggal na braso ay katumbas ng iyong pag-ungol. Inilibot ni Selena ang kanyang mga mata sa kanya, tumalon pababa, hinawakan ang kanyang braso at hinayla ito, gumawa ng isang click. Oh, sumigaw si Sol na parang baboy na kinakatay. Tinapik ni Selena ang braso niya, tumigil ka nga sa pag-ungol. Handa na, subukan mo. Ipinikit ni Sol ang kanyang mga mata at muling iginalaw ang kanyang mga braso. Ang galing talaga. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siyang bumulong-bulong, hindi mo ako mapipilit ng mali, di ba? Paanong posible? Marami akong karanasan. Puno ng kumpiyansa si Selena. Mukhang nag-aalinlangan si Sol, maaari ko bang itanong kung bakit napakaraming karanasan mo sa ganitong uri ng bagay? Selena, dahil madalas akong nakikipag-away kay Luis, ilang beses kong na-dislocate ang braso niya at kinuha ko iyon para sa kanya. Sol. Sigurado ka ba na ito ay isang away, hindi mo siya binugbog ng unilaterally? Nag-aalala talaga ako sa kinabukasan ng kapatid niya, hindi ba siya maaabuso sa loob ng bansa?
Kalimutan mo na, ano ang inaalala niya, kahit ginahasa siya, dapat masaya siya. Kabanata 151. Mula nang bumalik si Selena, ganap na naon ni Rick ang pet mode, sinusundan kung saan man siya magpunta, hindi siya umaalis. Sala sa ibaba, inon din ni Sol ang sumusunod na pet mode, kaya sumunod si Daniel saan man siya magpunta. Kuya, mahal na kapatid, ikaw, anong ginawa ninyong dalawa ngayong gabi? Hawak ang tinimplang kape, mahina hong umupo si Daniel sa sofa, chat. Nabulunan si Sol, nadismaya na parang tuta na walang buto, aba, kunwari hindi ako nagtanong. Paano ang mga bagay na ipinagagawa sa iyo? Tanong ni Daniel. Agad na lumipat si Sol sa serious mode, at seryosong sinabi, nagsimula na itong gumana. Sa loob ng isang buwan, ang Fenrir Real Estate ni Zhou Xiangcheng ay tiyak na aalisin sa Imperial Capital. Paano si Selena? Inayos ni Sol ang kanyang mga iniisip, at pagkatapos ay sinabi, dahil hinarang ng mga tripulante ang balita noong panahong iyon, hindi ko alam ang tungkol dito sa oras. Sa ngayon, imposibleng pigilan ng taong nagtayo ng bureau ang balita. Nagkalat na sa internet, ang masama pa ay personal na tumstigo ang prop master sa interview na sinuhulan siya ni Selena para pakialaman ang props. So it's not just a matter of public opinion. If Susie file a case next time, Selena might not be able to handle it. Dadalhin siya ng pulis para sa investigasyon. Ang puot sa mga kilay ni Daniel ay napakalaki, at siya ay nakaupo hindi sa isang sofa kundi sa isang trono ng isang demonyong hari na nakasalansan ng mga bungo. Binibigkas niya ang bawat salita na parang yelo, gusto kong makita kung sino ang manggauhas. Hindi. Ang aking hipag ay nasa iyong suporta, na maaaring hawakan ang kanyang buhok. Mabilis na hinaplos ni Sol ang kanyang buhok, at pagkatapos ay positibong sinabi, Brother, huwag kang mag-alala, mayroon na akong palihim na sumakit sa bahay ng prop master. At ang monitoring device, sa panahong ito ay tiyak na makikipag-ugnayan siya sa mga tao sa likod ng mga eksena, huwag mag-alala tungkol sa pagkuha ng ebidensya, at hindi tiyak kung sino ang papasok sa laro sa oras na iyon. Tila hindi nasisiyahan si Daniel, at tinapik ang coffee table gamit ang kanyang mga daliri, efficiency. Hindi kumbinsido, bumulong si Sol, gaano kahusay ang pamamaraang ito, hindi ito mahusay. Naglabas si Daniel ng baril sa nakatagong compartment sa ilalim ng TV cabinet at dirdiretsong ibinato sa harapan niya. Ang sulok ng bibig ni Sol ay kumaibot, aalis ako. Masyado kang simple at bastos. Wala ka talagang kakayahan. Nag-uusap ang dalawa ng makarinig ng mga yabag sa itaas. Kalmadong ibinalik ni Daniel ang baril, saka iniangat ang ulo at marahang tumingin sa taong dumating, natutulog si Rick. Oo, sa wakas pinatulog ko na siya. Nagmamadaling sabi ni Selena habang nagre-reply, yung Daniel, kailangan kong lumabas ng mabilis, nag-iwan na ako ng note para kay Rick, at fully charged ang phone ko. Maaari kang makipag-ugnayan sa akin anumang oras, at babalik ako sa loob ng 3 oras ng higit pa. Wala masyadong sasabihin, see you later. Pagkatapos magsalita, tumakbo siya palayo sa ihip ng hangin. Hinaplos ni Sol ang kanyang baba, kapatid, saan ba nagmamadali ang hipag? Tumingin si Daniel sa direksyon na nilisan ng batang babae ng may hindi inaasahang ekspresyon, at pagkatapos ay sinabi kay Sol, maghanap ka ng susunod sa kanya. Siguradong hindi magiging madali para kay Selena na umalis bigla sa oras na ito. Kung hindi dahil sa kawalan ng kakayahan ni Rick na mag-isa sa bahay, tiyak na mag-isa siyang pupunta. Sino pa ba ang hinahanap mo? Pupunta lang ako. Agad na tinanggap ni Sol ang gawain ng may kagalakan. Umuwi si Sol at nagmaneho ng medyo low-key na itim na kotse, mahigpit na sinusundan si Selena na nakamotorsiklo hanggang sa dulo. Makalipas ang 20 minuto, sinundan niya si Selena at huminto sa harap ng maliit na apartment building na tinitirhan niya noon. Habang binibigyang pansin ang paggalaw doon, iniulat niya ang sitwasyon kay Daniel ng real-time. Kabanata 152. Pagkabalik ni Selena sa apartment, agad niyang inilabas ang isang metal box mula sa ilalim ng wardrobe, at pagkatapos ay maingat na sinuri at pinunasan ang mga nilalaman sa loob. Matapos tingnan ang oras sa kanyang telepono, casual na inilagay ni Selena ang kanyang mga gamit sa kanyang bag at nagmamadaling bumaba. Sa hindi kalayuan, habang nagmamaneho,
Iniulat ni Sol ang taong nasa kabilang dulo ng Bluetooth headset. Bumalik si Selena sa apartment at bumaba nang wala pang 5 minuto, at patungo na siya ngayon sa labas ng Zhejiang Road. Makalipas ang kalahating oras, tuluyang tumigil si Selena. Tumingin si Sol sa mga sira-sirang bahay, at pagkatapos ay nagpakita ng pagtataka, hindi ba ito sira-sira na lugar kung saan nakatira ang prop master na si Zhang Qiang? Bakit pumunta dito mag-isa si Selena? Wala siyang planong pakasalan siya. Makatwiran. Ito ay walang muwang. Iyon ang pagsubaybay. Mula sa Bluetooth headset ang malamig na boses ng isang lalaki. Oo, muntik ko nang makalimutan ang tungkol dito. Mabilis na dinala ni Sol ang laptop mula sa likurang upuan ng kotse. Kuya, sandali, ipapakita ko sa iyo ang isang live broadcast sa aking mobile phone. Bago pa matapos magsalita si Sol, bigla niyang napagtanto na hindi ma-operate ang kanyang computer. Naging itim ang kanyang mukha at walang imak na sinabi, Kuya, nahack mo talaga ang computer ko, sinabi mo na sa akin na ginamit ko ang aking mobile phone para mag-broadcast ng live sa iyo. Gusto mo bang magmadali? Tuldok. Hindi masama ang sweldo ni Zhang Qiang sa mga tauhan ng pelikula, ngunit dahil sa likas na katangian ng kanyang pagsusugal, hindi lang siya walang balanse kundi may utang din siyang malaking utang, kaya nakatira siya sa suburban slum na ito. Ang lahat ng ito ay narinig ni Selena kapag siya ay umiinom at nakikipag-chat sa iba sa mga tauhan ng pelikula. Dong, kumatok si Selena sa pinto ng 3 beses. Walang gumagalaw sa pinto, patuloy sa pagkatok si Selena hanggang sa may kumatok mula sa loob, at kasabay ng tunog ng tsinelas na kumakayod sa lupa, ang kalawang na bakal na pinto ay nabuksan mula sa loob. Sino ang fuck na yan? You're courting death early in the morning. Sa kalagitnaan ng sentence, biglang nagbago ang mukha ni Zhang Qiang nang makita niyang ang nasa labas ng pinto ay si Selena. Ginoo, Zhang, ligtas ka na. Nakangiting tumingin sa kanya si Selena. Gustong isara ni Zhang Qiang ang pinto ng direkta, ngunit ibinaling niya ang kanyang mga mata at binago ang kanyang atensyon, at tinatamad na sinabi, sino ako para sabihin sa iyo? Ang ganda pala ni Ning. Pasok ka. Pagpasok pa lang ni Selena sa kwarto ay nakaamoy siya ng mabaho. Ang masangsang na amoy ng alak ay nahaluan ng amoy ng mabahong medyas at amag. Ito ay hindi gaanong nakamamatay kaysa sa delatang herring sa umaga. Umupo ka kung saan mo gusto. Nagsindi ng sigarilyo si Zhang Qiang, at pagkatapos ay dumikit ng mahigpit sa katawan ni Selena ang kanyang maulap na eyeballs, na walis sa bawat bahagi ng kanyang katawan ng walang habas. Umupo si Selena sa nag-iisang malinis na upuan sa silid, at agad na sinabing diretso sa punto, hindi kailangang sabihin ni Master Zhang ang tungkol sa layunin ng aking pagbisita. Kailangan ko ang iyong pahayag. Mangyaring ipaliwanag ang lahat ng totoo. Si Susie ang nagdirek at kumilos ng mag-isa, at hindi naman sa sinuhulan kita para i-frame siya. Nakangiting tumingin sa kanya si Zhang Qiang nang marinig niya ang mga salita, na may ekspresyon na nakikita sa kanyang sarili. Bata, nagsimula ka na bang mag-record? Sinusubukan mo bang kausapin ako? Hahalamang ka naman. Paumanhin, ang sinabi ko sa reporter ito ang katotohanan. Si Zhang Qiang ay may ekspresyon ng isang patay na baboy na hindi natatakot sa kumukulong tubig, at pagkatapos ay kumislap ang isang kinang sa kanyang mga mata, maliban na lang kung kaya mo ang presyo. Bahagyang ipinikit ni Selena ang kanyang mga mata, inaasahan na niyang mangyayari ito. Matapos makuha ni Zhang Qiang ang pera mula kay Susie, tiyak na hindi siya aalis, ngunit patuloy na magsusugal. Sa huli, malamang na mawala na naman sa kanya ang lahat. Sa sandaling ito, gusto ko pa rin kumain ng 2 dulo. Kabanata 153. Paano kung hindi ako pumayag? Tumingin sa kanya si Selena na may kalahating ngiti. Malungkot na tumingin si Zhang Qiang sa pagitan ng kanyang mga breast at puwitan. Hinimas ang kanyang baba at sinabing, kung wala kang pera, may mga paraan para magkaroon ng pera. Kung pwede matulog si Miss Ning minsan, may sasabihin ako sa'yo. Kawili-wiling bagay. Ang mga salitang ito ay malinaw na nagpapahiwatig na kung gusto niya ng isang pag-amin, dapat niyang bayaran siya o matulog sa kanya. Sa katunayan, sa tusong personalidad ni Zhang Qiang, malaki ang posibilidad na kahit kontento siya, hindi kanya bibigyan ng pag-amin, at ito ay isang pagkawala ng pera at pera. Sabay sa sasakyan sa baba. Si Sol,
na nakakita ng ganoong eksena sa surveillance camera, ay kinakabahang pinaalalahanan ang kanyang kapatid sa kabilang dulo ng headset, "Kuya, dahan-dahan lang. Huwag kang excited. Huwag kang excited. Maging banayad sa aking maliit na kwaderno. Aking hard drive isang koleksyon ng daan-daang G. Umakyat ka agad sa taas." Utos ng boses sa headset. "Oo, oo, oo. Pupunta ako kaagad." Nang makitang si Zhang Qiang, na nasa ilalim ng pagbabantay, ay nagsimulang lumapit kay Selena ng hakbang-hakbang, nagsimulang tumakbo si Sol ng ligaw habang hawak ang kanyang notebook sa kanyang mga braso. Kasabay nito, si Zhang Qiang ay lumapit sa upuan ni Selena, inilagay ang kanyang mga braso sa armrests, at nagsimulang huminga ng mabilis. "Paano ito? Magandang deal ba ang deal na ito? Hindi lang makukuha mo ang gusto mo, pero pwede ka ring magsaya." Bumalik. Ibinaba ni Selena ang kanyang mga mata, nakatago ang kanyang ekspresyon sa anino at hindi siya makakita ng malinaw, isang bahagyang singhot ang kumawala sa kanyang mapupulang labi. Sa sumunod na segundo, naramdaman ni Zhang Qiang ang malamig at matigas na bagay na dumaikit sa kanyang baywang, at nang tumingin siya sa ibaba, ang kanyang mukha ay namutla sa isang iglap, ito ay ang itim na nguso ng baril na nakaharap sa kanya. Ikaw. Ang unang reaksyon ni Zhang Qiang ay tumakas. Sa pagkakataong ito, galing sa likuran ang malamig na boses ni Selena, "Run. Subukan mo lang. Ikaw ba ang tumakbo ng mas mabilis o ang mga bala ko?" Si Zhang Qiang ay pawis na pawis, tumalikod ng matigas, at pagkatapos ay tumawa ng mahina, "Bata, halos matakot ako sa iyo. Lokohin ako ng larwang baril. Pam-aril ka. Putukan kung may kakayahan ka ah. Halika. Magmaneho ka dito." Sa pamamagitan ng bahagyang paggalaw sa pagitan ng kanyang mga daliri, naglagay si Selena ng silencer na hugis clarinet sa nguso ng baril na may click, at pinindot ang trigger. Sa pamamagitan ng isang poof, ang bala ay lumipad sa braso ni Zhang Qiang, na gumuhit ng isang pagsabog ng nakasisilaw na mga spark sa lupa. Ang lahat ng aksyon ay tumatagal ng mas mababa sa 3 segundo bago at pagkatapos. Hinawakan ni Zhang Qiang ang kanyang mainit na braso, at lumuhad sa lupa na may halong pagtatalo, "Ate. Kuya, huminahon ka. Ito ay isang tunay na baril. Hindi ito biro." Pagtatapat, inihagis ni Selena ang isang voice recorder at tiningnan ang oras sa telepono na may sobrang naiinip na ekspresyon. Si Rick ay natutulog pa rin sa bahay, at kung gumising siya ng maaga at hindi siya makita, tiyak na nag-aalala siya, kaya nagmamadali siyang bumalik upang samahan si Rick. Magre-record ako ngayon." Si Zhang Qiang ay nagmamadaling kunin ang recording pen, at binuksan ang button para simulan ang pagre-record. "Hindi si Selena yon. Hindi naman si Selena ang nasuhulan sa akin. May ibang nagbigay sa akin ng pera para pakialaman ang espada. Pero hindi ko alam kung sino ang kabilang partido. Nakatanggap ako ng hindi kilalang email, at tinanong ako ng kabilang partido na ginawa niya ito, at direktang nagdeposito siya ng 100,000 na deposito sa aking account, at sinabing bibigyan niya ako ng isa pang 100,000 kapag tapos na ang mga bagay-bagay." Sabi ni Zhang Qiang habang palihim na sumulyap kay Selena. Ang babae sa kabilang banda ay mukhang sobrang naiinip at madilim, ang kanyang mga mata ay namumula sa dugo, kinakabahan niyang hinawakan ng kanyang mga daliri ang barrels ng baril. Siya ay mukhang isang perverted murderer na may sakit sa pag-iisip, ang kanyang mga balahibo ay halos tumindig. Kabanata 154. Nakita ni Sol, na akmang susugod upang iligtas ang isang tao, ang 180 degree na pagbaligtad ng sitwasyon ng pagbabantay at nanatili sa kinaroroonan niya, natulala. Mag-isa, dala talaga siya ng baril. Kung hindi ako nagkakamali, ang modelo ng baril na iyon ay Boretta 92F. Saan niya nakuha? Ang mukha ni Sol ay puno ng hindi paniniwala. Pagkatapos magsalita, isang malungkot na kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan, ang kanyang pangalawang bayaning rescue ngayon ay namatay muli. Sa loob ng silid, tinitigan ni Zhang Qiang ang baril na nasa kamay ni Selena. Natatakot na siya ay barilin ng hindi nagsasalita tulad ng dati, na walang iniwan na puwang para sa mga tao na mag-react. Ito ay masyadong malupit. Ako, totoo ang sinabi ko. Wala ni isang salita ang mali. Kung hindi, tamaan ako ng kidlat. Walang sinabi si Selena, at hindi niya alam kung maniniwala siya o hindi.
Inikat niya ang baril sa kanyang kamay, at halos paikutan niya ang baril. Ang aking maliit na tiyahin. Mag-ingat sa paglalaro ng fire escape. Labis na natakot si Zhang Qiang nang makita niya ito, nagmamadali niyang sinabing nanginginig, "Kung gusto mong magbigay ako ng maling patoto na iyon nga, na si Susie ang nag-utos nito, ayos lang. Walang kondisyon. Tuparin ng walang pasubali ang lahat ng iyong kondisyon. Sabi mo oo kung sino man." Pagsisinungaling. Ang gusto niya ay matibay na ebidensya. Tinapik ni Selena ang kanyang baba gamit ang baril, at pagkatapos ay sinabing, "Ibigay mo sa akin ang bank account na pinagdalhan ka ng pera ng kabilang partido at ang email na ipinadala nila." Okay, nasa computer ko, kukunin ko na. Ngunit ang email ay hindi nagpapakilala, at kahit ang account ay isang hindi kilalang dayuhang account, kaya malamang na walang silbi na ibigay ito sa iyo, sabi ni Zhang Qiang at kinuha ito mula sa ilalim ng Cobrecama A laptop, at pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang email ng kabilang partido at mga detalye ng remittance. Sinulyapan ito ni Selena, tiniyak na walang problema, at sinabing, "Akin ang computer na ito, may komento ka ba?" Marahas na umiling si Zhang Qiang, Hindi, Lola, kaya mo yan. Kunin mo lahat ng gusto mo." Ngumisi si Selena, "Hey, mula sa panganay na kapatid hanggang kay auntie. Imposibleng makinig sa iyo ang ganitong uri ng raw 5 calories kung mga tuwiran ka sa kanya. Kung makipag-ayos ka sa kanya, gagawin niya ang 1 pulgada nito. Kung gusto mong maglaro, lalo siyang tuso at tuso, kaya ang tanging paraan ay ang paggamit ng karahasan upang makontrol ang karahasan." Mula nang bumalik sa China, ito ang unang pagkakataon para sa kanya na gumamit ng baril na ito. Sinabi niya na imposibleng hindi kabahan. Buti na lang at may husay siya sa pag-arte. As long as she is acting, she can calm down instantly. Randomly picked a perverted killer role to play, mukhang hindi naman masama ang epekto. Ang pag-arte ang paborito niyang karera, at ito rin ang paraan niya para protektahan ang sarili. Kung ganoon, tita, may gagawin pa po ba kayo? Nang makitang wala pa rin siyang balak umalis, napalunok si Zhang Qiang ng may kaba. Tiningnan siya ni Selena ng may pag-iisip na parang si Ling Chi, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito." Kumukuha, "Anong iniisip mo?" "Natural, iniisip ko, kung gusto ko bang pumatay ng tao para patahimikin ka, paano kung sabihin mo sa iba na pinahirapan kita para kunin ang pag-amin mo?" Tinanggap iyon ni Selena, at mukhang seryoso ang ekspresyon nito. Nanlambot ang mga binti ni Zhang Qiang at halos lumuhad siyang muli, "Paano ito posible? Hindi man lang ako mangangahas na pahiram sa akin ng 100 lakas ng loob." Totoo naman talaga ang sinabi niya, ang nature niya ay mangbuli sa mahihina at matakot sa malalakas, and this time Selena had scared him enough. Hindi niya akalain na ang isang mahinang batang babae ay magkakaroon ng ganoong nakakatakot na panig, at hindi man lang siya ng ahas na tumingin ng diretso sa malungkot na mga mata nito dahil sa takot na magkaroon ng bangungot sa gabi. Humalaklak si Selena, at tinapik ang kanyang pisngi gamit ang baril ng baril, "Huwag kang mag-alala, hindi lang kita papatayin para patahimikin ka, kundi bibigyan din kita ng pera." Kabanata 155. Ang unang reaksyon ni Zhang Qiang ay humingi ng awa, ayoko. "Tita, patawarin mo ako. Bago pa ako malito sa mantika, how dare I ask for your money? Sinong nagsabing bibigyan kita ng pera?" Sinipa siya ni Selena. Si Zhang Qiang ay nagmamadaling tumayo, ang kanyang mukha ay puno ng inosente, pero hindi mo man lang sinabi. Nababaliw na talaga siya sa pagiging moody ng lalaking nasa harapan niya. Isang malamig na tingin ang ibinigay sa kanya ni Selena, "Maghintay ka ng balita mula sa akin sa bahay, basta't masunurin ka at maraming pera ang naghihintay sa iyo, kung hindi." Gusto pa ba niya itong kontaken? Hindi ba lahat ng bagay ay ibinigay sa kanya? Hindi ba dapat wala ng intersection? Bakit ka pa nalilibyugan? Ayaw niya ng pera. Mas gusto niyang mamatay. Si Zhang Qiang ay nasa isang estado ng pagdurusa, kaya maaari lamang niya itong palabasin ng may pasasalamat na pangako. Pagkababa, isinuot ni Selena ang kanyang helmet, pinaandar ang makina, at dirdiretsong nagmaneho patungo sa tirahan ng Lo. Pagdating niya sa tirahan ni Lo, mas maaga ito ng 1 oras kaysa sa oras na napagkasunduan niya si Daniel.
Pagkapasok sa sala ay nakaupo pa rin si Daniel sa sofa sa sala gaya ng pag-alis niya ay parang hindi nagbago ang mga galaw nito. Hindi na masyadong nag-isip si Selena, at agad na nagtanong, Daniel, I'm back. Gising na ba ang baby ko? Hindi. Ay, mabuti naman, aakyat ako at makikita ko siya. Maghintay. Bigla siyang pinigilan ni Daniel. Anong problema? Hindi maipaliwanag na naramdaman ni Selena na may mali sa tono ni Daniel. Saan ka pumunta? Kalmado at hindi natitinag ang tono ni Daniel, ngunit nagbigay ito ng ilusyon na may tinatago. Walang kamalay-malay na alam ang panganib, nagmamadaling sumagot si Selena. Nagpunta lang ako para harapin ang ilang mga personal na bagay, at naayos na ito ngayon. Aakyat muna ako sa taas. Nang matapos siyang magsalita, aalis na sana siya nang biglang may nagunat na braso. Sa sumunod na segundo, natigilan si Selena ng malakas na puwersa at nahulog sa sofa. To be precise, nahulog ito sa mga bisig ni Daniel. Nagulat si Selena, at ang mas ikinagulat niya ay, Daniel. Ikaw, anong ginagawa mo? Saan ka humahawak? Hindi siya pinansin ni Daniel at nagpatuloy sa pagkapa sa paligid niya. Hoy, kapag ginawa mo ulit ito, lalaban ako. Huwag mo akong sisihin kung bakit kita nasaktan. Tapos gawin mo. Malapit nang mag-collapse si Selena. Fuck. Daniel, ano ang sinusubukan mong gawin? Sigurado ka namang wala akong magagawa sa'yo, diba? Tinitigan siya ni Daniel ng walang ekspresyon, bakit hindi mo magawa sa akin? Ako, kasi. Oo, bakit? Kung ito ay ibang tao, ang kanyang unang reaksyon ay upang bigyan siya ng isang malakas na pambubugbog. Habang pinag-iisipan ni Selena kung paano sasagutin ang tanong na ito, mapanganib na nakapatong ang kamay ni Daniel sa isang bagay sa likod ng kanyang bewang. Agad na nagningning ang mga mata ni Selena, at gusto niya itong pigilan, ngunit huli na, ang baril na nakatago sa likod ng kanyang baywang ay nasa kamay ni Daniel sa isang iglap. Diretsyong ibinato ni Daniel ang baril sa coffee table sa harapan niya. Ang kanyang ekspresyon, na palaging napakaamo sa kanya, ay kasing lamig ng yelo sa sandaling ito, at ang mga salitang iniluwan niya ay parang nagyayelong talam, ipaliwanag. Biglang nakaramdam ng kaba si Selena na parang nahuli ng guro sa pagdaraya sa isang pagsusulit. Namumutla ang mukha, pinaikot-ikot niya ang kanyang mga daliri at sinubukang maglagay ng maluwag na ekspresyon, hehe, peke pala. Larwang baril. Binili ko ito para masaya. Talaga, kailangan ng mga larwang baril ng silencer. Napatingin sa kanya si Daniel sa gilid, casual na kinuha ang baril, at dirdiretsyong pinaputok ang isang puting jade vase na kasing laki ng palma sa kabilang sulok. Biglang nabasag ang vase. Ang pinilit na kalmadong ekspresyon ni Selena ay kapareho ng basag na florera, nabasag din. Kabanata 156. Ang hangin ay nahulog sa isang patay na katahimikan. Pagkaraan ng mahabang panahon, napalunok si Selena, at inosenteng iniba ang paksa, haha. Master Boss, ang galing mo sa pagmamarka. Ang galing mo, masyado kang aliberga. Tiyak na napakamahal ng florera na iyon, tama ba? Nanlamig ang mga mata ni Daniel, hindi mo kailangang sabihin kung ayaw mo. Malungkot na iniyuko ni Selena ang kanyang ulo, pero sinabi mo ito sa ekspresyon na kapag hindi ako umamin, makikipaghiwalay ka sa akin, hindi ka talaga sinsero. Bukod sa pagiging prangka at maluwag, mayroon pa ba siyang pangalawang paraan? Napabuntong hininga si Selena, at naipaliwanag lang sa kanya ang pasikot-sikot, hindi ba sinabi ko sa iyo na aksidente kong nasugatan si Susie dahil sa problema sa props? Ngayon ay pinipilit ng prop master na sinuhulan ko siya para pakialaman ang props. Hindi ba ito nagtutulak sa akin sa kamatayan? Sa mga salita niya, hindi lang masisira ang career ko, kundi makukulong din ako. Panay ang tingin ni Daniel sa kanya, so. Bahagyang umubo si Selena, at napailing, kaya pipilitin kong sabihin ang totoo sa lalaking iyon. Nang makita ang kanyang walang malasakit na saloobin, ang ekspresyon ni Daniel ay nagbabanta, Selena, alam mo ba kung gaano kadelikado para sa iyo na gawin ito? Ikaw ay isang babae. Masungit na sabi ni Selena, alam ko, pero hindi ba't pinilit akong walang gawin? Hindi mo alam na si Zhang Qiang, isang raw 5 calories, ay maaari lamang makitungo sa gayong simple at bastos na paraan. Sabi ko pwede kang pumunta sa akin kung kailangan mo ng tulong.
Mas pipiliin mo pa ang ganoong mapanganib na paraan kaysa makipag-usap sa akin. Puno ng matinding pagkabigo ang mga mata ni Daniel. Dahil sa tinging iyon ay hindi maipaliwanag ang tibok ng puso niya. Ito ang unang pagkakataon na galit si Daniel sa kanya, at balisa si Selena, hindi. Ako. Sa wakas, napabuntong hininga siya ng masakit ang ulo, nasanay lang ako. Sanay akong lutusin ang lahat ng mag-isa, at sanay akong hindi umasa sa sinuman. Natahimik ulit ang dalawa, pero paano mo nalaman na may baril ako? Biglang naalala ito ni Selena at nagdududang nagtanong. Pabango. Sagot ni Daniel na may malamig na mukha. Ayan na. Amoy ba ito ng pulbere? Hindi ko ini-expect na si Mr. Boss ay may ganoong katalas na pang-amoy hahaha. Kasing lamig pa rin ng yelo ang mukha ni Daniel, nasa antas ng 1,000 taon. Nabigo ang pambabola. Puno ng kawalan ng magawa si Selena. Daniel, hindi naman sa ayaw kitang kausapin, napakawalang kwentang bagay talaga na hindi mo na kailangan gawin ang sarili mo, hindi ba parang pumatay ng manok gamit ang butcher, kutsilyo. Pero may isang bagay talaga na kailangan kita ngayon. Tulong po. Dapat tulungan mo ako. Pagkatapos ng maraming deliberasyon, maaari lang akong bumaling sa iyo para sa bagay na ito. Kahit hindi mo ako tulungan, siguradong aasa ako sa iyo. Sa pagkakataong ito, bagamat malamig pa rin ang mukha ni Daniel, sa wakas ay tumingin ito sa kanya, say. Nakahinga ng maluwag si Selena, at nagmamadaling sinabi, tama. Bagamat nakuha ko ang pahayag ni Zhang Qiang at ang mga email at mga detalye ng remittance na ipinadala ng kabilang partido, mapapawi lang ng ebidensyang ito ang aking hinala, ngunit hindi nila malalaman ang katotohanan sa likod nito, mga tao. Hindi gentleman ang hindi maghayganti kung may sama ng loob ka, masyadong mura para sa kanya na pabayaan ang kabilang partido ng ganoon kadali. Kaya naisip ko, mayroon bang anumang paraan upang basagin ang impormasyon ng account at IP address ng kabilang partido? Little baby, you are so powerful at such a young age, it must be because of your excellent genes, Mr. Boss, so you must be more powerful in this aspect, Mr. Boss. Dapat may paraan ka diba? Panipi. Kabanata 157. Tama. Pinagsalikop ni Selena ang kanyang mga kamay, ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at mabituing mga mata. Sa isang banda, gusto niyang pasayahin si Daniel, at sa kabilang banda, kailangan niya talaga ng tulong. Natahimik si Daniel ng 3 segundo, at sa wakas ay ibinuka niya ang kanyang bibig, Talaga, may solusyon ka ba talaga? Halos mapatalon si Selena sa tuwa, gaano katagal? Gusto ni Daniel na magsalita ng 1 oras. Ngunit binago niya ang kanyang mga salita, 1 gabi. Sobrang bilis, ang galing. Tuwang-tuwa si Selena, at nagmamadaling kinuha ang laptop sa kanyang bag. Ito ang laptop na nakuha ko kay Zhang Qiang, may kailangan ka pa ba? Ihahanda ko ito para sa iyo. Panipi. Hindi na kailangan, sabi ni Daniel habang tumatayo at dumiretso sa taas. Agad namang sumunod si Selena nang nagmamadali. Pagdating nila sa study room, mabilis na tumakbo si Selena para tulungan si Daniel na hilahin ang upuan, pagkatapos ay inilagay ang notebook sa mesa sa harap ni Daniel, at binigay sa kanya ang 1 basong tubig. Bahagya siyang sinulyapan ni Daniel, saka umupo sa upuan. Kinuha ni Daniel ang sarili niyang laptop, ikinonekta ang 2 computer gamit ang data cable, nag-browse sa ebidensyang binanggit niya, nagbukas ng hindi kilalang software, at ipinakita ang serye ng mga komplikadong code ay ipinasok sa kahon. Nagtataka na yumuko si Selena sa mesa at tinignan ng maigi, ngunit natural na hindi niya ito maintindihan, mukha lang siyang nalilito at hindi alam kung ano ang nangyayari. Habang tinatapik ni Daniel, isang mahinang hininga ang lumabas sa kanyang tenga, biglang tumigil ang kanyang mga daliri, at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Anong mali? May problema ba? Agad na tanong ni Selena na kinakabahan. Malamig ang tono ni Daniel, lumayo ka sa akin. Ang pagiging malapit ay masyadong hadlang para makapag-concentrate siya. Agad na ibinaba ni Selena ang kanyang ulo na parang talong na binugbog ng hamog na nagyelo, at malungkot na umupo sa sofa sa dulong sulok ng silid. Nang makita ang kaawa-awang hitsura ng dalaga, aliwin na sana siya ni Daniel, ngunit sa huli ay nagpigil. Niyakap ni Selena ang isang unan,
Tahimik na tumingin sa seryosong profile ni Daniel sa trabaho, lihim na nag-click sa kanyang dila. Sinabi na ang isang lalaki ay ang pinakagwapo kapag siya ay seryoso, at ito talaga. Ilang saglit, ang tahimik na tunog ng pagtapik ng keyboard sa study. Si Selena ay nakaupong mag-isa doon at nagpumiglas ng mahabang panahon, ngunit sa wakas ay hindi niya maiwasang magtanong, Daniel, pwede ba akong magtanong sa iyo? Magtanong. Ikaw, bakit hindi mo ako tinanong? Ano? Kinuyam ni Selena ang kanyang mga daliri, tanungin mo yang baril na yan. Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit ako may baril? Hindi mo ba naisip na maraming bagay tungkol sa akin ang iba sa naisip mo? Hindi mo ba iniisip na, nakakatakot ako? Daniel, sa tingin ko ay hindi. Selena, ay. Hindi nagtanong si Daniel, pero naawa si Selena. Palagi siyang tinuturing na kaibigan at tinutulungan siya ng walang pag-aalinlangan, ngunit patuloy niyang itinatago ang lahat. Kaya naman, kahit hindi nagtanong si Daniel, nagkusa pa rin si Selena na sabihin, alam mo, hindi masyadong maganda ang batas at kaayusan sa bansa, at legal na magkaroon ng baril doon. Natuto akong gumamit ng baril noong nandoon ako. Ngunit sa loob ng bansa, ang baril na ito ay talagang nakuha sa pamamagitan ng mga informal na channel. Hindi ko alam kung paano ito nakuha. Binigay ito ng isang kaibigan ko, at tinuruan niya ako kung paano ito barilin noon. Ito ay ginagamit lamang para sa pagtatanggol sa sarili kapag ito ay isang huling paraan, at ginamit ko ito sa oras na ito pagkatapos bumalik sa China. Panipi. Napatigil si Daniel sa ginagawa niya, sino ba yung kaibigan mo? Kabanata 158. Nang marinig ang tanong na ito, halatang medyo nahihiya si Selena, napakamot ng ulo at sinabing, ito ang dating nobyo na sinabi ko sa iyo, ang kadate ko sa isang araw. Iyon na naman ang lalaking iyon. Dahil isang araw lang sila nag-date, bakit ang daming intersection? Biglang naging mabangis ang ekspresyon ni Daniel, alam mo ba na ang mga delivery channel ng baril na ito ay monopolyo sa 3 linya? Kahit saang linya miyembro ang iyong kaibigan, siya ang pangunahing target ng tuktok. Kasama ang brilyante, malamang na hindi ito regular na paraan. Ibinaba ni Selena ang kanyang ulo at bamulong, alam ko. Alam mo, lalong pumangit ang mukha ni Daniel. Alam niyang kasama pa niya ang ganoong klase ng tao. Ang pag-alam sa mga detalye ng kabilang partido ay nangangahulugan din na ang kanyang sitwasyon ay mas mapanganib. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Selena, maaaring medyo delikado ang background niya. Ikinalulungkot ko na hindi ko maipaliwanag ang kanyang tiyak na pagkakakilanlan sa iyo, ngunit tiyak na hindi niya ako sasaktan. Makatitiyak ako dito. Nang matapos siyang magsalita ay halatang napansin niyang sobrang pangit ng mukha ni Daniel. Sa pagkakataong ito, parang bata si Selena na may nagawang mali at nalaman ng kanyang mga magulang. Kinabahan siya na itinuro niya ang kanyang mga daliri, hindi naglakas loob na gumawa ng tunog. Masyadong nakakatakot ang aura ng malaking demonyo kapag galit. Matagal bago nasabi ni Daniel ang, ibigay mo sa akin ang baril. Ang depensa ni Selena sa lalaki kanina lang ay halos masira ang kanyang katinoan. Oh, agad na binigay ni Selena sa kanya ang baril, anong gagawin mo? Kinuha ito ni Daniel ng walang awa, nakumpis ka. Sumugod si Selena at humagulgol, huwag. Ito ang aking anteng-anteng. Promise hindi ako makikigulo. Walang makakaalam. Tiningnan siya ni Daniel ng malamig na tingin, binuksan ang drawer, kumuha ng isa pang baril at iniabot sa kanya, ito na ang gagamitin ko simula ngayon. Nang makita ang baril na ibinigay sa kanya ni Daniel, agad na nagningning ang mga mata ni Selena, ito ay. Hindi niya masabi kung anong modelo iyon, ngunit hindi ito karaniwan sa unang tingin. Maaari ko bang alisin ito at tingnan? Maingat na tanong ni Selena. Salubong sa kumikinang na mga mata ng dalaga, tumanggo si Daniel. Matapos makakuha ng permiso, tuwang-tuwa na binuwag ni Selena ang baril. Matapos itong lansagin, tumingin siya sa panloob na istruktura na may mukhang hindi makapaniwala, P226. Binago ko ito, at ang pagganap ay mas ligtas. Hindi pa rin masyadong maganda ang ekspresyon ni Daniel. Dahil lahat ng kaalaman sa baril na alam ni Selena, kung paano gumamit ng baril, at kung paano ay disassemble at i-assemble ay halatang itinuro ng lalaking iyon. Magiliw na hinawakan ni Selena ang baril, pagkatapos ay binigyan siya ng mahinang sulyap, well,
Delikado na magkaroon ng isang taong may 92F, ngunit maaari kang makakuha ng P226, hindi ba? Sinasabi na ang 92F ay ang pinakamahusay na baril sa mundo. Ilang tao ang nakakaalam na ang P226 ay ang pinakamahusay. Dahil lang sa masyadong mataas ang presyo kaya hindi sikat ang 92F. Nanlamig agad si Daniel nang marinig iyon, sa tingin mo ba delikado ako? Umiling si Selena na parang kalansing, no. Paano ito posible? Boss, ikaw ang pinakamahusay. Ikaw lang ang aking munting anghel. Pagod ka na ba at masakit ang iyong mga balikat? Hayaan akong bigyan ka ng isang pisilin. Halika na, halika. Nang matapos siyang magsalita, walang sabi-sabi, tumakbo siya sa likuran niya na parang aso, at pinisil ang kanyang mga balikat ng mariin. Nang marinig ang malambing at matamis na boses ng dalaga, bagamat alam niyang sinasadya siya nitong suyuan na pabor sa kanya, agad na lumuwag ang mabagyong ekspresyon ni Daniel, ngunit hindi nagtagal ay naging tense na naman. Katamtamang kinurot ng malambot at walang buto na mga kamay ng dalaga ang kanyang mga balikat at propesyonal na minasahe ang kanyang leeg at mga templo. Ang mainit na hawakan at ang tamang lakas ay napakakomportable, ngunit nakakatakot din. Kabanata 159. Tapos na. Napilitan si Daniel na huminto para maiwasang mawalan ng kontrol kung magpapatuloy siya. Oh, hindi masyadong nag-isip si Selena, at ipinagpatuloy ang pag-aaral ng baril, pagkatapos ay tumingin kay Daniel nang hindi sigurado at nagtanong, "Itong baril, gusto mo ba talagang ibigay sa akin?" "Daniel, kunin mo ito bilang iyong regalo sa kaarawan. Ang Reg Along ito ay talagang espesyal." Marahang hinawakan ni Selena ang katawan ng baril, "Salamat. Gustong-gusto ko ito." Tunay na mas mahusay ang pagganap ng kaligtasan ng baril na ito, kasama ang mababang hitsura nito, maliban kung ito ay buwagin, imposibleng makita kung anong uri ito ng baril, at ito ay mas maginhawang gamitin. Habang pinagmamasdan ni Selena, hindi maiwasang mamula ang kanyang mga mata, "Daniel, salamat. Walang sino man ang naging napakabait sa akin." Bahagyang kumirot ang puso ni Daniel, at nang magsasalita pa sana siya, emosyonal na sinabi ni Selena, parang ama na. "Daniel, ang pagsusuring ito, ay sapat na mataas, ngunit ito rin ay nagpapatulala sa kanya. Gabi na, gutom ka na, ipagluluto kita ng hapunan." Pagkatapos magalang na tumakbo si Selena palabas, mahinahong binuwag ni Daniel ang baril. Gaya ng inaasahan niya, nabura na ang serial number. Gayunpaman, napakaliit ng saklaw ng pagkakakilanlan ng kalaban. Makalipas ang 10 minuto, pumasok si Selena na may dalang isang mangkok ng umuusok na pagkain. "Daniel, okay na ba yung dumplings? Nakikita kong may mga natira pa sa ref mula noong huling ginawa ko sa kusina, kaya ipagluluto kita." Bumitaw. "Okay." Nang makita ang abalang hitsura ni Daniel, medyo naawa si Selena, kaya kinuha niya ang mangkok, "Pakainin ba kita?" Bahagyang kumunat ang noo ni Daniel. Gusto niyang tumanggi, pero ayaw niyang sabihin. "Ipapakain kita, papakainin kita. Gawin mo lang ang dapat mong gawin." Nagmamadaling dinampot ni Selena ang isang dumpling, hinaipan ito ng maingat, at saka dinala sa kanyang bibig. Mataimtim na tinitigan ni Daniel ang screen ng computer, at ibinuka ang kanyang bibig para kainin ang dumpling na walang ekspresyon. "Bakit hindi ko ito nakitang napakasarap noong kinain ko ito noong nakaraan?" Isa-isa silang pinagpatuloy ni Selena hanggang sa maubos ang buong bowl. "Pumunta ka sa rest meeting, malapit na matapos ang side ko." Ibinalik ni Daniel ang computer ni Zhang Qiang sa kanya, at pagkatapos ay nagsimulang mag-concentrate sa pagpapatakbo ng sarili niyang computer. Mabuti. Umupo si Selena sa sofa sa sulok habang nakaakbay ang notebook. Dahil naiinip siya, bumaling siya sa computer ni Zhang Qiang para tingnan kung may makikita pa siyang ibang pahiwatig. Sa huli, natagpuan na talaga siya. Nakakita siya ng folder na pinangalanang Important Confidential sa D-Drive. Pagkatapos mag-click dito, nalaman niyang maraming video file ang nasa loob nito. May itinatago bang ebidensya ang lalaking iyon na hindi niya sinabi sa kanya? Nag-click si Selena sa isa sa mga video habang naghihinala. Sa sandaling binuksan niya ito, naramdaman ni Selena na may mali, ngunit sa oras na napagtanto niya ito, huli na ang lahat. Sa sumunod na segundo,
may namumula at nakakapintig ng puso na tunog mula sa computer, na napakalinaw sa tahimik na study room. Selena, Daniel. Gustong-gusto ni Selena na maghukay ng butas at ibaon ang sarili, dahil sa sobrang pagkataranta, nag-click siya ng ilang beses ngunit hindi niya mapatay ang video. Sa huli, hindi na nakatiis si Daniel, kaya lumapit siya at inabot para tulungan siyang isara ito. Tinapon ni Selena ang computer, na may tonong naghahabol, may file sa kanyang computer na pinangalanang mahalaga at confidential, akala ko ito ay isang uri ng ebidensya. Dapat nalaman ko. Sa computer ng lalaki, dapat mayroong mga kaina hinalang folder. Nang makita ni Daniel ang naaagrabyado na mukha ng dalaga, kinurot ni Daniel ang gitna ng kanyang mga kilay at walang magawa, tapos na, halika at tingnan mo. Ito ay orihinal na dahil sa pagiging makasarili na sinabi kong aabutin ng isang gabi para magawa ito, at ang layunin ay umasa na maaari akong gumugol ng mas maraming oras sa kanya. Pero ngayon, parang kung patuloy pa rin siya sa ganito, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Kabanata 160. Nang marinig ito, agad na inilagay ni Selena ang lahat ng kahihiyan sa likod niya, fixed. Lahat. Tumanggaw si Daniel, sinenyasan siyang lumapit at tingnan. Noong una ay nag-aalala si Selena na hindi niya maintindihan, ngunit ito ay hindi pinahintulutan ni Daniel na panoorin ang komplikadong proseso, ngunit direktang ipinakita ang resulta sa kanyang harapan. Ang IP address na nagpadala ng email ay nakakagulat na mula sa Zhujiang Dijing, ang apartment kung saan nakatira si Susie. Ang may-ari ng anonymous account sa ibang bansa ay si Kui Kaijing, ang assistant ni Susie. Akala ko sa TV lang makikita ang ganitong uri ng black technology. Lalo na ang anonymous na account, napakataas ng seguridad, halos imposibleng makapasok sa banking system. Matagal na excited si Selena hindi makapagsalita. Niyakap niya si Daniel sa huling pagkakataon, Master Boss. Napakaganda mo talaga. Daniel. Sa sandaling ito, napagtanto ni Daniel na kailangan niyang harapin ang isang problema. Ngayon ay lubos na nagtiwala sa kanya si Selena, ngunit nagtiwala siya ng sobra sa kanya. Nakalimutan pa nga niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang lalaki. In short, she regarded him as a good teacher and friend, even a father, but she didn't treat him as a man. Sakit talaga ng ulo nito. Pero isang magandang senyales din iyon, malapit nang mahinog ang oras na hinihintay niya. Ano ang gagawin mo sa ebidensya? Tanong ni Daniel pagkatapos niyang ayusin ang mood niya. Huwag ka munang magmadali sa pag-anunsyo, hayaan mo si Susie na patuloy na manggulo. Mas malaki ang gulo ngayon, mas mahirap kapag nasample siya sa mukha. Pupunta na ako, ready. Anong ihahanda? Daniel, tulungan mo ako, bakit bigla kong naramdaman ang pagyanig ng lupa? Sa sandaling natapos ang salitang, Huang, nagdilim ang mga mata ni Selena at bumagsak siya sa lupa nang may malakas na kalabog. Selena, biglang nag-iba ang kutis ni Daniel, at mabilis niya itong tinulungang makatayo. Ang malambot na katawan sa kanyang mga bisig ay mainit na parang bowl ang apoy, at iniunat niya ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang noo, at ito ay talagang mainit. Napansin na rin niya ito noon pa, pero lagi niyang iniisip na ang init ay dulot ng kanyang psikolohiya, ngunit hindi niya inaasahan na ito pala ang sakit nito. Binuhat ni Daniel ang taong nasa kanyang mga bisig at mabilis na tumakbo pababa ng hagdanan, Tito Yuan. Ihanda mo ang sasakyan. Natigilan din ang matandang kasambahay nang makita niya ito, anong meron kay Miss Selena? Hindi ko alam. Natarante si Daniel na kahit ang iceberg mask na nanatiling hindi nagbabago sa loob ng libu-libong taon ay nabasag. Hindi alam. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa natitirang epekto ng naunang gamot, o nilanat lang, o binigyan siya ni Zhu Xiangcheng na iyon ng iba pang magugulong bagay. Sa sandaling ito, si Daniel ay malapit ng masindak sa sarili. Dapat ay dinala niya ito kaagad sa ospital para magpa-check up, ngunit hindi lang niya ginawa, ngunit na-delay din siya ng ganoon katagal, kaya abala at pagod. Sa dami ng nangyayari sa pagkakataong ito, gaano ba dapat ang pressure sa kanya? Natatakot ako na ang sukdulan na kumapit hanggang ngayon. Eldest young master, huwag kang masyadong kabahan, sa tingin ko nilalagnat lang si Miss Selena, bakit hindi mo tawagan ang family doctor para pumunta at tingnan? Walang narinig si Daniel sa mga sandaling ito. Sa sandaling huminto ang driver,
Agad itong sumakay sa kotse habang nakayakap sa kanya, pumunta ka sa ospital. Pagkatapos magsalita, sinabi niya sa mayordomo sa labas ng kotse, abisuhan si Chin Mufeng na pumunta din. Oo, walang choice ang butler kundi ang sumagot ng paulit-ulit. Kung kanina ay medyo hindi pa siya sigurado, sa nakikitang performance ng young master ngayon, talagang naiintindihan niya ang lahat. Ang babaeng ito ay malamang na magiging young mistress nila sa hinaharap.